At muli, good morning po sa ating lahat. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Are we excited this morning, mga kapatid? No? Are we excited to, hear God's Word? Amen. Kasi po, tunay nga po ang salita ng Diyos, mga kapatid, yan ang pinakamahalagang salita na hindi dapat nating pabayaang mawala sa pandinig natin. Amen. Amen. Kaya sabi nga sa Revelation, lagi ang may pandinig ay makinig. No? Kasi minsan kahit may pandinig tayo, minsan di natin nadidinig yung boses ng Lord. No? Kaya pala paulit-ulit ang Panginoon sa pagre-remind sa atin, no, sa kanyang salita. Paulit-ulit ang daming ginagamit sa ating mga tao para marinig natin. Amen. Para pumasok sa atin yung salita niya at magkaroon tayo ng pananampalataya, at pag nagkaroon tayo ng pananampalataya, nandun yung ating pagsunod sa Kanya. Amen. Amen. At ang series natin, mga kapatid, sabihin natin, breakthrough. Ayan, breakthrough. No? Spiritual breakthrough. Ayan, napakahalaga po sa atin at alam ko this 2025, no? Nagsisimula pa lang ang 2025 ay tagumpay na ang bawat isa. Amen. Meron ng breakthrough. Grabe sa mga testimony, yun ay matuturing na breakthrough, no? Dahil talagang na-break yung chain, no? Na-break yung kadena, na-break yung tanikala na siyang gumagapos sa atin, tanikala ni Satanas ng mga kasinungalingan, no? Na tayo ay nabubuhay sa galit, nabubuhay tayo sa unforgiveness, nabubuhay tayo sa bitterness, no? Na yun yung lason sa ating pagkatao, na hindi tayo makapag-move forward, na hindi tayo makalago sa pananampalataya, at hindi natin marinig ang boses ng Diyos dahil sa mga bagay na ginawa ni Satanas. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, nagkaroon tayo ng breakthrough. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Praise the Lord. At alam ko, hindi aksidente ng bawat isa muli ay narito. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may plano sa iyo ang Lord. Yeah. Alam mo ba, kung nagagandahan ka na sa plano mo, marami ka ng plano this year, may mas magandang plano pa ang Panginoon. Amen. No? Hindi maarok, no? Hindi kayang arukin ng anumang kaisipan ang kaisipan ng Diyos. No? Kaya napakahalaga lagi natin naririnig, no? Ang breakthrough. Ano ba ibig sabihin ng breakthrough, mga kapatid, no? Naalala niyo si Peter na isang mangingisda, di ba? Yung kanyang lambat, maliit lang, no? Pero pinuno talaga ng Panginoon. Halos hindi niya na mabuhat yung kanyang mga hinahuling isda. Nung sinabi ng Panginoon ang salita niya, ibaba mo yung mga lambat. Amen. Kaya ngayon, kapatid, pag narinig mo yung salita ng Diyos, tanggapin mo kaagad. At doon papasok, no? Magkakaroon ng pananampalatayang matindi sa buhay mo. Ang Tagalog po ng breakthrough is pambihirang o kamanghamanghang tagumpay. Yes. No? Sobrang no? Ibig sabihin kakaiba. Amen? Yung halimbawa, nagkaroon ka ng breakthrough dun sa sakit mo na akala mo hindi nagagaling, pero pinagaling ng Lord. Amen? Breakthrough yun. Sa pamilya, akala mo wala nang katapusan yung problema, paulit-ulit na lang. Pero na-resolve dahil sa pag-ibig ng Diyos. Breakthrough yun, mga kapatid. No? At napakahalaga yung spiritual breakthrough. Kasi pag nagkaroon ng pambihirang tagumpay, no, mismo sa iyong buhay Kristiyano, no, lahat ng areas ng buhay mo, lahat ng aspeto ay magtatagumpay din. Amen? Merong financial breakthrough, amen? Physical breakthrough, mental, emotional breakthrough, naka-move on ka. Amen? Hindi yung sinasabi ng mga kabataan na breakthrough, na break na sila pero hindi true. Diba? Kunwari yan, break na kami, pastor, pero hindi pala true. Hindi yun yung breakthrough, ha? Ang mga kabataan, hindi ang breakthrough yung naging crush ka ng crush mo. Hindi yun ang breakthrough, ha? No? Pag sinabi natin breakthrough, pambihirang tagumpay, no? Yung talagang shift or transition ng buhay mo na talagang nagbago. Amen. Na ayon sa kalooban ng Panginoon. Yun yung breakthrough. Pero bago yung breakthrough, meron mo ng breaking. Yes. Amen? Kailangan
Makababasag ka muna. No, makapagpatawad ka muna. Amen. Ma-voice out mo muna kung ano ba yung bigat mo sa puso mo. Makapag-confess ka sa Panginoon. At doon, manganganak ang breakthrough. Amen. No? Yun po yun, mga kapatid. Kaya yung breakthrough na tinatawag, yung bagong level ng espiritualidad mo. Amen? Na hindi ka stagnant, hindi ka na-stuck sa nakaraan. Kundi ikaw ay tuloy-tuloy na lumalago sa pananampalataya. Amen? Kaya sabi, yun yung breaking through. Naalala niyo yung Red Sea? Yung nag-pass through yung mga Israelita. Akala nila corner na, no? No? Kasi wala naman silang mga sasakyan. Yung mga humahabol sa kanila, naka-chariot, nakakabayo, sila paalang. No? Sino man nanalo sa habulan? Hindi yung mga nakakabayo. Tama, mabilis yun eh. Kaya sabi nila kay Moses, Moses, ano ba, bakit mo pa kami dinala dito para mamatay lang? Walang pananampalataya, no? Ano ginawa ni Moses? Nanalangin. Yes. No? Kaya sabi mo sa katabi mo, manalangin lagi tayo sa buhay. Ibig sabihin, huwag kang mawawala doon sa conversation nyo ng Panginoon. Amen. Ang may patinig ay makinig. Sa panalangin, no, pinapakinggan tayo ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. Pero sa panalangin din, hayaan mong mangusyap sa sayo. Amen. Amen po. Para magkaroon talaga ng spiritual breakthrough. This is the experience ay talagang kamangha-mangha. No? And understanding the biblical meaning of breakthrough provides insight, no, sa spiritual journey. Sabihin natin, journey. Yan. Hindi naman talaga tayo taga dito. Amen? Tayo ay manlalakbay. Amen. No? It's all about yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Walk in love, sabi ng Bible. Walk in the light, sabi ng Bible. Bakit? Kasi nagjo-journey ka eh. No? Hindi ikaw yung parang okay na, tumambay ka lang, no, doon sa isang sitwasyon ng buhay mo na akala mo hanggang doon na lang. Katulad dun sa testimony kanina, no? Akala nila hanggang doon na lang, pero may mga plano pa palang magaganda ang Panginoon. Amen? Katulad ng mga Israelita sa Egypt, no? Hundreds of years nandoon na sila. Sabi nila, ito na ang buhay namin, hanggang dito na lang kami. Habang buhay na lang kaming alipin ni Paraon. Pero, hindi po ganun pala ang plano ng Diyos sa kanila. Ang plano ng Diyos sa kanila is for them to get out of Egypt. Ano ba yung Egypt sa panahon natin ngayon? Itong sanlibutan na ating kinagagalawan. Yung sistema, yung kultura, yung tradisyon na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Yan ang Egypt. No? Sabi ng salita ng Diyos, sabi kay Moses, let my people go. No? Sabi kay Paraon. At ang kalaban, ang kaaway, mga kapatid, mawalang magagawa, no, sa kapangyarihan ng Diyos kapag dumaloy at tinanggap mo sa iyong buhay. No? Talagang magkakaroon ng breakthrough. Amen. Alam natin yung sa yung sa 2 Chronicles, panahon ni Jehoshaphat, kahit sa King James natin basahin, no? 2 Chronicles chapter 20, no? Beginning at verse 1, no? Ilagay na natin siya sa verse 1. Yung 2 Chronicles chapter 20. Ayan. So dito po, mga kapatid, talagang nagkaroon ng breakthrough. Napakalaki ng problema nila. No? Kabi-kabila yung mga problema nila. Sino dito yung humaharap sa kabi-kabilang problema? Ayan. No? Kahit tayo yung mga Kristiyano, hindi naman tayo accepted dyan eh. Amen. Pero alam niyo ba, ang mga problema ay blessing? Yes. Anong tingin natin sa problema? It's an opportunity for God to show up sa buhay natin nang maranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Kasi kung walang problema, hindi mo naman mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Di po ba? No? Hindi mo ma-appreciate. No? Na ganun pala. Kaya pala ng Panginoon ito na akala ko hindi kaya. Akala ko hanggang dito na lang. No? So sa panahon ni Jehoshaphat, no, nagkaroon nung tinatawag na tagumpay, pambihirang tagumpay. Sabihin natin, pambihirang tagumpay. Pambihirang tagumpay. Yan yung breakthrough. No? Kasi yung mga kalaban nila, di ba? Sabi doon sa verse 1 pa lang, it came to pass, this also, the children of Moab, yung mga Moabites, di ba? Yung mga Ammonites, yung mga Meunites,
no? Jebusites, di ba? Ang daming mga kalaban, mga kapatid. Kabi-kabila, sabi doon, no? And it with them other beside the Ammonites, di ba? Meron sa kaliwa, meron sa kanan, meron umaatake sa likod. Ang sabi sa verse 2, then there came some that told Jehoshaphat saying, there cometh great multitude. Ang dami. Mga problema. O mga kaaway, mga atake. Sino dito yung nakaranas ng ganyan, yung talagang sabay-sabay? Yung parang nag-uusap-usap sila, magtotropa sila, no? Tara, pasukin natin tong tao na to. Problema. Amen? No? Naranasan po yan ni Jehoshaphat anong kanyang mga kasama. No? Sabi doon, at sa verse 3, yeah. Then Jehoshaphat feared, natakot siya. Aminin natin, minsan nakakatanggap tayo ng ganyang pakiramdam. Tama? Yes. Siyempre, nasa flesh tayo. Tama po ba? Yes. At alam nyo ba, ang takot o pangamba, it is a signal. Sabi natin, signal. Signal. Yan. Signal na yan o sign na yan. Kung humingi ka ng sign sa Lord, sign na yan para manalangin ka. Amen. Amen. Nung natakot si Jehoshaphat and set himself to seek the Lord. Anong ginawa niya sa takot niya? Nagpanik ba siya? Tingnan mo yung katabi mo kung nagpapanik. No? Ang ginawa niya, Matthew 6:33. Yes. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung ginawa ni Jehoshaphat, di ba? Kasi natakot siya, nangamba siya, grabe. Great multitudes. Hindi lang basta multitudes, ha? Great. Pag ibig sabihin, grabe yun. Libo-libo yun. No? O atake sa kanya ng sabay-sabay. At sabi doon, nung nandun sila sa Judah, sa verse 4, Judah gathered themselves, yung tribe of Judah, sa pamumunin ng Jehoshaphat, to ask help of the Lord. Sabihin natin, ask and it shall be given. Ask and it shall be given. Yan. Dinideklara natin yung salita ng Diyos. No? Kapag humingi ka sa Panginoon, makakatanggap ka. Yes, amen. Amen. Makakatanggap ka ng ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Eh kung ang sagot ng Panginoon ay no, blessing ba yun? Blessing din yun. Kung ang sagot ng Panginoon sa paghingi mo ay wait, is it a blessing? Yes. Hindi lang naman tayo nanghihingi ng yes sa Lord eh. Dapat kung ano po, Lord, ang nais mo sa aking buhay, no? Let your will be done. Kasi mas nakakaalam niya, alam niya kung ano yung mas mabuti. Alam niya kung ano yung perfect time. Alam niya kung papaano ibibigay sa iyo. No? Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. Isang buong tribo, kumbaga sa ating isang buong pamilya. Kaya po, ang isang revelation dito para magkaroon ng breakthrough, dapat sama-sama po ang isang pamilya sa pananalangin. Amen. Amen? Amen. Each family of the OCGM, no? Ito yung dapat matutunan natin. Let us have a time to pray together. To take the Lord together. To ask, no, the Lord kung ano ang nais niya sa atin. No? Kahit kayo lang, halimbawa, mag-asawa, no? Unti-unti yan eh. Di po ba? Tayo po ay isang pamilya ng DOCGM. Pamilya tayo ng Diyos. Amen? And we gather together, we pray together. Pasalamat tayo sa Diyos. And sabay-sabay tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Sabay-sabay tayong nananalangin. No? And I am very excited because bukas sabay-sabay tayong mananalangin. Amen. Bukas may gawain ng Panginoon. Hallelujah. Dito ho gaganapin ang mga pamilya ng Diyos sa SOG. Dito po gaganapin sa ating lugar, mga kapatid. And we know kung nasaan yung gawain ng Panginoon, kung saan yung pagtitipon, 2 or 3 gathered in His name. I am, sabi ng Panginoon, in the midst of them. So lagi tayong punta sa gawain ng Lord. No? Because doon talaga sa papuri ng kanyang mga anak nananahan ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay.
Thank you, Jesus, no? Kaya napakahalaga yung tinatawag na pambihirang tagumpay. Bago yung pambihirang tagumpay, maunawaan natin, mga kapatid, meron tayong dapat mapagtagumpayan. Yes. Ayan. Amen. No? Yung mga maliliit na bagay, mga issues of life natin, dapat mapagtagumpayan natin yan. Bago yung pambihirang tagumpay. Tama po, mga kapatid. Kasi one at a time yan eh. One day at a time yan eh. Amen. Amen? The Lord will deal with you one step at a time. And then kapag sunod ka na ng sunod, patuloy ka nang nakakasunod sa Panginoon, and then andoon, pambihirang tagumpay. Amen. Amen, mga kapatid. Yun ang ginawa nila Jehoshaphat, yung tribe of Judah, sabi sa verse 5. Jehoshaphat stood, tumayo siya sa congregation. Yes. Para bang ganito, no? Na tumayo siya sa gitna at sinabi niya, "O Judah and Jerusalem!" Kumbaga, sa ngayon, DOCGM, meron tayong pagtitipon, sama-sama tayong manalangin. Yes. Hallelujah. Di ba? Invite natin, hikayatin natin ang ating mga mahal sa buhay na sumama sa ganitong gawain nang sa gayon magkaroon ng pambihirang tagumpay. Amen. Amen. Praise the Lord, no? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Sabi doon, no? House of the Lord. No? Kayo na nasa sambahan ng Diyos, sa bahay ng Diyos, bahay ng bahay ng Diyos. No? Sabi sa verse 6, O Lord God, our fathers, art not thou God in heaven? And rulest not thou over all the kingdoms of the heathen? And in thine hand is there not power and might, so that none is able to withstand thee? Grabe yung panalangin ni Jehoshaphat sa kalagitnaan, no? Kumbaga sa Tagalog, ang sinabi niya, sino ang makakatalo sa ating Diyos? Diba? Hindi ba't siya ang lumikha ng siyang sinukob? Yung araw na ating nakikita, no? Yung mga magagandang tanawin, yung tubig, hindi ba sa Kanya yan? Gaano kadakila ang ating Diyos? Ano ang hindi niya kaya? No? Walang hindi kaya ang Diyos. Lahat kaya niya. Amen. Ayon sa Kanyang kalooban. Walang tayo laban sa Kanya. Sabi doon, who can withstand thee? Sabi ni Jehoshaphat. Sabi doon sa verse 7. Art not thou our God? Hindi ba ikaw ang aming Diyos? Ayan, sama-sama sila, no? Nananalangin. Ikaw ang aming Diyos na kinikilala, Panginoong Jesus. No? Who didst drive out the inhabitants of this land? Na ikaw ang nagpalaya sa amin, sa aming bayang Israel. At ikaw ang nagbigay sa amin bilang kami mga binhi ni Abraham. No? At kung tatanong tayo doon sa verse 13. Ayan, sabi doon, all Judah. Pag sinabing all, walang naiwan, no? Amen. Amen. Lahat tumayo at nanalangin sa Panginoon with their little ones, kasama yung mga anak. Amen. Walang maiwan eh. Hindi yung sabihin natin yung gawain ng Panginoon pang mga matatanda lang. Hindi. Sabi nga ni Bishop Rafi, bakit matatanda lang? Biro lang yun ni Bishop Rafi. No? Sabi, lahat yan, kahit little ones, no? Kahit yung mga asawa niyang babae, and their children, and yung mga apo, isama niyong lahat, sama-sama tayo. Amen? At sama-sama tayo doon sa pambihirang tagumpay. Amen. Amen? Yun yung sinasabi dito sa verse 14. Then upon Jahaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, and the son of Mataniah. Ang dami, no? Mga anak-anak nila nandoon. Di ba? Parang kumbaga sa DOCGM, andun yung mga Narbaes, andun yung mga Salazar, no? Andun yung mga Oloroso, di ba? So ang dami, etc. Ang dami. Sons, and came the Spirit of the Lord in the midst of congregation. Andun yung mga apo, ang mga Alvarez, di ba?
Ang dami. So, ibig sabihin, sama-sama sila doon, isang kongregasyon. Amen. Hallelujah. At yun ay nakita ng Diyos. Mga kapatid mo. Kaya sabi doon, the Lord, the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. Amen? Hallelujah. Kahit maliit sila, no? At ang dami, kabi-kabila, great multitudes yung mga kalaban, ano nangyari? Sa verse 15. And he said, "Oh, Judah, pakinggan ninyo ako," sabi ni Jehoshaphat. "Lahat kayong taga-Jerusalem, no? Thus said the Lord unto you, be not afraid." Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Yan. Be not afraid. Aminin natin, lahat tayo may kinakatakot. No? Parang, sabi mo, paubos na yung palabigasan na, natatakot ka na agad. Diba? Marami na naman yung sabaw ng noodles, natatakot ka na agad. Oh! Oh, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Matakot. No? Sabi, dati, konti na lang yung sabaw ng noodles namin, ngayon marami na naman. Tama ba? Huwag kang matakot. Amen. Sabi nun, no? Maraming malungkot. Oh, do not be dismayed. Huwag kang madismaya. No? Na yung nakita mo sa Facebook, naka-steak na naman, no? Ako, barbecue steak. Hindi. Huwag kang matakot, huwag kang madismaya, huwag kang magkumpara. Yes. Focus on the Lord. Amen. Hallelujah. Amen? Sino dito excited sa breakthrough? Amen. Amen. Hallelujah. Ngayon pa lang, may breakthrough na. The Lord is in the midst of the congregation. Amen. Huh? Yun mga kapatid. When people of God gathered in one place to pray, to praise, to hear the Word of God, ipapanganak yung pambihirang tagumpay. Amen. Amen. Yun po yun. Kaya sabi, huwag kang matakot, huwag kang mangamba kung anumang sitwasyon meron ka ngayon. No? O, dahil nakikita mo, great multitudes, no? Ang dami mong mga problema. Diba? Sa trabaho man yan, negosyo man yan. Diba? Or mga bagay na nagpapangamba sa iyo. For the battle is not yours. The battle is the Lord's. Amen. Hindi sa iyo yung laban na yan. Yes. Hallelujah. Yung laban na yan, kapatid, yung problema na yan, huwag mong angkinin. Sabihin mo sa katabi mo, huwag nating angkinin. Hindi naman sa iyo yan eh. Nariyan yan, may purpose yan. Ano yung purpose niyan? Pambihirang tagumpay. Para ipakita sa iyo ng Lord, anak, pag binigay mo sa akin yan, hindi mo inangkin yan, di ba? Magkakaroon ka ng pambihirang tagumpay. No? Yun po yun, it's all about surrender. No? It's all about submission, no? Unto God. Hindi ito sa atin, itong laban na ito. Yes. Problema, halimbawa may problema ang DOCGM, hindi sa atin to. What do we do? Pray together. Stand firm. Amen. Stand in faith together. No? Encouraging one another. Namamagitan, praying for one another. At pag yun ang nakita ng Panginoon, no? Magkakaroon ng breakthrough. Amen. Sabi doon sa verse 16, tomorrow, sabi doon, meron ng direktiba ng Lord eh. Paano nila narinig yung direktiba ng Lord? Dahil sama-sama silang nanalangin. No? Merong instruction para yung makamit yung breakthrough. O bukas, parang nangungusap talaga ang Lord, no? Bukas, may intercessors, ha? Yes. Huwag kang mawawala. Yan. Tomorrow, go ye down against them. May laban tayo, may spiritual warfare. Behold, they come up by the cliff of Ziz,
Sinabi ng Panginoon yung game plan. Di ba? Doon kayo pupunta sa lugar na yon, sa Ziz. No? Doon yun. Specific ba ang Lord pag nangusap? Yes. Kaya ang may pandinig ay makinig. Alam mo ba, nung panahon ni Elijah, nangusap ang Panginoon, sabi doon, still small voice. Ibig sabihin sa Tagalog, bulong. Bakit bumubulong ang Panginoon doon? Bakit? Kasi malapit ka lang sa Kanya. Amen. Glory to God. Hallelujah. Hindi maririnig yung boses na maliit o bulong ng Diyos kung malayo ka sa Kanya. Yes. Hallelujah. Amen. May instruction ng Panginoon, bubulungan ka. Anak, ganitong gawin mo. Diba? Puntahan mo si ganon. Or pumunta ka sa lugar na ganon. Meron na akong taong kinausap doon. Pag nakausap mo siya, ayos na yung problema nyo. Amen. Amen. Glory to God. Totoo ba? Yung bulong ng Panginoon, breakthrough! Amen! Hallelujah! Yun sa panahon ni Elijah, still small voice. Diba? Pero kung rattle ka, nagpapanig ka, ang daming ingay sa paligid, diba? Hindi mo maririnig yung bulong ng Diyos. So sabi ng aral ng Panginoon, Matthew 6, diba? Shut the door of distraction. Pray to your Father who is in secret, and He will reward you in secret. Yes. Nandun yung breakthrough. Hallelujah. Amen? Kasi whatever you do in private, your relationship with God, no, will be a public declaration someday. Amen. All people will see how great is your God. Amen. Yun po yun eh. Basta makinig ka sa Panginoon. Kasi baka bumubulong siya, hindi mo mapakinggan dahil busy ka sa ingay ng mundo. Busy ka sa ingay ng temptation. Busy ka sa ingay ng social media. Huh? Kaya merong instruction ng Panginoon, sinabi sa kanila, sabi sa 17, you shall not need to fight. Hindi nyo kailangang lumaban sa battle na to. No? Parang sinasabi sa iyo, anak, hindi mo kailangang patulan yan. Amen. Huwag mong patulan yan. Akong bahala. Yes. Parang binulungan ka ng Panginoon, no? Huwag mo siyang patulan. Akong bahala dyan, anak. Diba? Amen ba? Huwag mong patulan yung problema na yan. Yung temptasyon na yan, huwag mong patulan. Amen ba? No, kasi pag pinatulan mo yan, sayang yung breakthrough. Walang breakthrough. Ikaw lang yung mabibreak. Diba? Ganun po yun eh. Kaya sabi doon, hindi yan dapat labanan. Huwag niyong labanan yan. Wala nang kailangan ilaban. Panalo na eh. Ngayon pa lang panalo na. Amen. The moment you pray sincerely and you have a genuine faith and you trust in God, that moment is the moment you won the battle. Amen? Yes. Kaya sabi mo sa katabi mo, panalo na tayo. Hallelujah! Panalo na tayo! No? Alam mo ba, yung pag-attend mo pa lang dito, panalo ka na? Amen. Praise the Lord! Amen! No? Kung sino man naghikayat sa yung umattend, no? Panalo ka na agad nun. Kasi yung mga salitang to, hindi mo na maririnig yan sa ingay sa kalsada eh. No? Exclusive to. Private to. No? Sabi doon, Judah o Jerusalem, huwag kayong matakot, huwag kayong madismaya. Inulit na naman ng Lord, no? Minsan, bakit kaya inuulit ng Lord yung salita? Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Minsan, bakit kaya sinasabi sa akin ng mga kapatiran, huwag akong maalala, paulit-ulit na lang sila. Huwag daw akong matakot, huwag daw akong masyadong mag-isip. Diba? Ipagkatiwala ko daw sa Lord. Paulit-ulit na lang yung mga taga-DOCGM na yan. Kaya pala. Kasi yun pala yung nasusulat. Amen. Hallelujah. Kaya pala dahil yun yung sinasabi ng Panginoon. Kaya inuulit ng Panginoon kasi nakikita ng Panginoon yung puso mo, hindi mo makalimutan eh. Angkin ka ng angkin, yung akin lang to Lord yung problema ko Hindi. Sabi ng Panginoon, the battle is not yours. Yes. Sa akin yan. Amen. Hallelujah. Sa akin yan, anak. Hindi mo kailangang pumatol. Amen. Huh? Hallelujah. Huwag kang matakot, huwag kang madismaya.
pagkadismaya. Bukas na bukas, no? Ito ang gagawin nyo at sasamahan ko kayo. Ano daw yung gagawin? 18. Jehoshaphat bowed his head with his face on the ground, no? Talagang worship po yun no? sa Hebrews, no? Talagang bow down, no? Na yung mukha mo ay nandoon sa sahig, no? And all Judah and all the inhabitants of Jerusalem fell, no? Before the Lord. Talagang yung kanilang gesture ay panalangin, no? Humility, yes, no? Worshiping the Lord. Amen. Hallelujah. No? Ano yung solusyon sa problema nila? Worship the Lord. Ano yung solusyon sa takot? Ano yung solusyon sa pagkadismaya? Worship the Lord. Disappointments, di ba? Pagkabigo. Worship the Lord. No? Yun pala ang solusyon ng Panginoon. No? Bakit mahalaga yung worship, mga kapatid? Alam ba natin, tayo ay nilikha para sumamba? Sino ito yung nakakalam nun? Amen. No? Kapag hindi ka sumasamba sa Diyos, sa tunay na Diyos, hindi kompleto ang pagkatao mo. Patay ang espiritu mo. Walang kalakasang spiritual. Walang breakthrough. No? Because worship, no? We are created to worship. Nilikha tayo para sumamba. For His pleasure. Yes. Yun ang pagkalikha sa atin. One main purpose of our being is worship. Yung ginawa natin kanina, praise and worship, yes, it's part of worship. Pero hindi lang yun ang worship. Alam ba natin yan, mga kapatid? Hindi lang yun ang worship. Diba? Lifestyle. Amen. Hallelujah. Sabi, Romans 12:1, I beseech you, brothers and sisters, sabi ni Apostle Paul, no, to present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Amen po? Yung sabi ng Apostle Paul, and this is your reasonable worship. Amen. Yun pala ang karampatang, karapat-dapat na pagsamba sa Panginoon. Yes. Yung may sakripisyo. Amen. Hallelujah. Ha? Paano ba ang nais ng Lord na sakripisyo? Kasama dyan yung oras. Amen. Hallelujah. No? Kapag invest mo yan sa Lord, oras, sacrifice yun eh. Living sacrifice. Glory. No? And kasama dyan yung pagpa-fasting. Sakripisyo din yan. Yes. Hallelujah. Yung iba, nagpa-fasting lang para pumayat eh. Pero alam niyo ba sa Bible, ang fasting, laging kasama prayer. Amen. Hallelujah. Prayer and fasting yan, and giving. Glory. Yun ang sacrifice. No? The three cords that cannot be broken is prayer, fasting, and giving. Yun yung karampatang pagsamba natin sa Diyos. Amen. Amen po? Kasi kung walang sakripisyo, hindi naman yan karapat-dapat sa Diyos, mga kapatid. No? Kung walang effort, di ba? Wala. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Nandun yan sa teksto natin, sa Tagalog. Ang sabi doon, sa Proverbs chapter 3, yan. Balik tayo dun sa ating Tagalog version. Yan. So, nakita natin, trust in the Lord with all your heart, sabi sa English. And do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. At sa ibang translation, sabi na, in all your ways, put God first. And He will crown your efforts with success. Amen po, mga kapatid. Sabihin natin, success. Ayan. Ang Lord ang mag-o-honor sa atin ng success. Bakit? May effort eh. May sacrifice. Amen ba? Bago yung success, bago yung prosper na sinabi kay Joshua, no?
Dun sa Bible, sinabi rin yan kay Joshua ng Baes. Bago yun, may effort muna. Amen. May sacrifice muna. Diba? Sa prayer, sa fasting, meron pong pagsasakripisyo at sa giving. Alam niyo ba sakripisyo yun? Amen? Kaya, hindi makukumpleto ang pagsamba kung walang prayer, fasting, and giving. Yun ang totoong worship. Ngayon, kapag nagkulang tayo sa isa sa tatlo doon, mga kapatid, hindi kumpleto ang ating pagsamba. Yeah. Amen? Sabi doon, kay Yahweh ka magtiwala. Sino titiwala sa Diyos dito buong buhay niya? Amen. Alam nyo ba, ang isa talagang pinaka-purpose natin mga Kristiyano ay magtiwala sa Diyos habang tayo nabubuhay. Amen. Huwag natin kalilimutan yan. Sabihin mo sa katabi mo, magtiwala tayo sa Diyos. Yan, pagsamba yan eh. Kapag nakikita ng Diyos, nagtitiwala ka sa Kanya, yun ay uri ng pagsamba. At doon na ipapanganak ang breakthrough. Amen. Hallelujah. Hallelujah. No? So, kaya alam natin yung sa Matthew chapter 1, di ba? Yung mga pangalan dun eh. At alam nyo, yung mga pangalan sa Bible, may, ano yan, may karampatang ibig sabihin yan. No? Sabi doon, and he begot Perez. Ano ibig sabihin ng Perez? No? Yung praise, yung worship, ipinanganak niya. At doon nagkaroon ng Panginoong Hesukristo. Para magkaroon ng Panginoong Hesukristo, maghari siya sa pamilya mo, maghari siya sa buhay niyo. No? Dapat may totoong pagsamba. Amen. 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 Kaya sabi, huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Sa 6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin. Unahin mo siya. Sabi doon sa ibang translation, siya ay unahin mo. No? Ibig sabihin, manalangin ka, pasalamatan mo siya, laging una ang Diyos upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Sa ibang translation, at He will crown you, no, your efforts with success. Anong nangyari? Balik tayo, 2 Chronicles chapter 20, verse 18. Sabi doon, nung kay Jehoshaphat, bow down with his face, sumamba siya. At anong nangyari pagkatapos nilang sumamba ng may pagkakaisa sa verse 19? Sabi doon sa verse 19, ayan. Ayan yung ayan. So sabi doon sa verse 19, yan. The Levites of the children of Kohathites and the children of Korhites stood up to praise the Lord. Yung lahi ni Levi, yung Levites, no, yung kanilang mga anak, talagang nagpuri sa Panginoon. Yan. Kapag ang isang pamilya talaga, no, sama-samang nagpuri yan sa Panginoon, magkakaroon ng breakthrough. Sabi doon, pinuri ang Diyos na buhay ng Israel with a loud voice on high. Amen. With full confidence. Sila'y nagpuri sa Panginoon kahit gabi-gabi na ang problema. Ano nangyari? And they rose early in the morning. Sino dito yung maaga gumising? Yung excited, sumamba. Yes, no? Ako, hindi ako maaga gumising kasi kahapon pa ako gising. Galing trabaho. So sabi nila, and they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Teoka. Yan. Ayun kasi yung strategy, no? And as they went forth, Jehoshaphat stood said, pakinggan niyo ako, Judah, kayo pa taga-Jerusalem. Believe in the Lord your God. Amen. Nakikita nila, parating na yung mga kaaway. Parating na yung lilipol sa kanila. Sumigaw. Si Jehoshaphat, yung leader nila. No? Manampalataya kayo sa Diyos. Yan, sinigaw niya ng malakas. Sabi doon, nang sa gayon, so ye shall be established. Hindi ka matitinag. Pag nagtiwala ka sa Panginoon. Amen ba? Amen. No?
Sabi doon, believe His prophets, so shall ye prosper. Amen. Amen. Maniwala kayo sa mga pinadala niyang mga ngaral, at kayo'y magtatagumpay. Amen po mga kapatid. May mga ginagamit sa atin ng Diyos sa buhay natin. Mga taong ginagamit. At kung alam natin na yung advice na yon ay prophetic, ibig sabihin ng prophetic, biblical, tanggapin mo yon, panampalatayanan mo yon, and you shall prosper. No? Alam niyo ba, marami ng mga kapastoran nag-declare sa DOCGM na ang DOCGM ay talagang lalago at magpa-prosper. Hallelujah! Praise the Lord! Ay, sabi pa sa akin na, Bas, lalago yan na talagang gawain nyo. Lalo-lalo na, active na active kayo. Yung mga intercessors mo, yung mga youth nyo, active. No? Pati yung mga children nyo, active na din. So kapag lahat na-activate, breakthrough will activate. Will be activated. Amen! Hallelujah! Woohoo! Praise the Lord! Receive and believe in faith. Believe in the Lord your God. Sabi ni Jehoshaphat, no? So he shall be established. Magiging established ka. No? Believe in the Lord your God. At ang lugar na to ay ma-establish na gawain ng Panginoon hanggang sa mga susunod na henerasyon. Amen! Woohoo! Praise the Lord! Hanggang sa henerasyon nila Isakar. At saka nung kapatid niyang palabas pa lang. Generation to generation. Kung tayo ay tuloy-tuloy nasasampalataya, we shall be established and believe His prophets. Kung anong ibang aral na galing sa Biblia, alam natin galing sa salita ng Diyos. Pakinggan natin. Kahit sino pa yan. Amen. Amen. It's not about sino yung nagtuturo, kung hindi, ano yung tinuturo. Yes. So shall ye prosper. Sino dito gusto mag-prosper? Amen. Praise the Lord. Amen. At nakikita natin, bawat isa nagpa-prosper na, no? Nagsisimula yan spiritually. And every areas of your life shall prosper. No? Pero yung iba, allergic sa prosperity. Ay, pastor, prosperity gospel pala kayo, ha? No? Hindi po yun. Yung gospel, kalakip nun, may prosperity talaga dun. Kasi nga, napahako si Jesus na eh. No? Nabayaran na yung ating mga kasalanan. So, ang nakapaloob sa gospel, merong prosperity. Pero yung prosperity, hindi yun yung gospel. Pero sa gospel, merong prosperity. Yun yun. Huwag natin ma-misinterpret. Gusto ba ng Lord sapat yung iyong pangangailangan? Gusto ba ng Lord yun? Prosper yun eh. Amen? Kasi alam niyo ba, yung poverty, yung kahirapan, isa yung hadlang para hindi ka makapaglingkod sa Lord. At yung sobrang kayamanan naman, isa rin hadlang yun. Ang gusto ng Lord, yung prosper ka lang. Amen? Ano yung prosper? Prosper in the Lord. Yung sakto, yung tama, yung walang pagkukulang. Amen! Buhay na masagana at kasiya-siya. Praise the Lord. Yun yung sinasabi. Kaya nga mayroong panalangin si Agur doon sa Proverbs. Ang sabi niya, Lord, wag mo akong paghirapin o wag mo akong masyadong pagyamanin dahil baka makalimutan kita. Yes, yes. Amen? Pero ipaprosper ka ng Lord in the way na yung monetary mo shall be used mightily in His advancement of this kingdom. Amen. Yun ang prosper, mga kapatid. Yun ang totoong pagkakaturo talaga ng prosperity. Eh kung yung mga ayaw sa prosper, bahala silang maghirap habang buhay. Gusto nyo palang mahirap mahabang buhay, huwag nyo kami isama doon. Kasi may tinuturo sa atin ng Lord, may plano ang Panginoon. To prosper you, not to harm you. To give you a hope, to give you a future. In Jesus' name. Amen. Yun ang prosper. Yun ang breakthrough. When you believe in God and when you believe in His prophets.
Hallelujah. there's breakthrough. Tingnan mo yung nangyari sa kanila, Jehoshaphat. This is true story. Yes. And it is related to our generation. Sabi doon sa verse 21. And when he had consulted, di ba, nag-worship sila, nag-praise sila, sabay-sabay silang nagpuri sa Panginoon, he appointed singers. Oh, manguna kayo, music! Amen. Amen. Hallelujah. Lead the congregation sa laban na ito. Awit tayo sa Lord, sama-sama tayong magpuri sa Panginoon. No? At talagang magtatalsikan yung mga problema na yan. Yes. Diba? They cannot contain the presence of God. Yung mga masasamang espiritu na yan, hindi nila makakayanan ng presensya ng Diyos. No? Kaya sabi doon, and that should praise the beauty of His holiness. No? As they went out before the army and to say, praise the Lord. Sabihin natin, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. No? Kaya sabi doon, for His mercy endured forever. Lagi nating dinideclare yung grasya ng Diyos sa ating buhay. Lagi nating sinashout out kumbaga. No? Kasi sa mga time ngayon, uso yung shout out eh. Alam niyo ba, dati pa uso yung shout out? Yes. Shout of victory. Yes. Hallelujah. No, hindi lang ngayon uso yung shout out na yan, di ba? Dati pa yan. Yes. With a loud voice, sama-sama sila. Praise the Lord and His mercy endures forever. Yun ang kanilang inawit. No? At anong nangyari? Nung sila yung nag-awitan. And when they began to sing, and when they began to praise, what happened? The Lord set ambushment against the children of Ammon, Moabites, on the Mount Seir, which were come against Judah. Yung mga kalaban nila, they were smitten, wiped out. Ano lang yung ginawa nila? Lumaban ba sila? Pinatulan ba nila? Hindi. Umawit lang siya. Nagpuri, sumamba, no? Na may sakripisyo ha. Yes. Hallelujah. Yung talagang effort sa Panginoon. At anong nangyari? Natalo ang kanilang mga kalaban nang hindi sila lumalaban. Yes. Diba? Bakit? The battle is not ours. Sa Diyos ang laban, mga kapatid. Kasi anak ka ng Diyos eh. Hari siya. Siya'y mabuting hari at hindi niya kanya pababayaan dahil kabahagi ka na ng kanyang kaharian. Amen po, mga kapatid. Kaya napakahalaga sa atin yung talagang pananampalataya sa Diyos. Habang buhay tayo, magtitiwala sa Diyos. Yes. Amen. No? Anumang panahon, anumang sitwasyon, magtiwala tayo sa Diyos. Yes. Anumang bagyo, anumang takot, unos na dumating sa atin, mga problema, great multitude man yan, kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon. Matuto tayong magtiwala sa Diyos. Amen. Amen. At doon natin mararanasan yung pambihirang tagumpay. No? Na ang ginawa lang natin ay dumulog na nalangin. No? Hindi ko sa nilalang yun, pero ibig sabihin, hindi mo na kailangang lumaban pa Yes. Hallelujah. ng mag-isa. Dahil kasama mo ang Diyos. Amen. Yun ang breakthrough, mga kapatid. At ano pa? Yung nangyari sa kanila, nung natalo na yung kanilang mga kalaban, kasi naglaban-laban yung mga kalaban eh. Ang nangyari, yung Ammonites and Moabites, sila yung naglabanan. And utterly slay and destroy one another. And when they had made an end, nung natapos na, everyone helped to destroy one another. Anong nangyari? And when Judah came toward to the watchtower, similip sila. Tapos na yung laban kasi sila yung nagpatayan, yung mga kalaban. They looked unto the multitude and behold, they were dead bodies fallen to the earth and none escaped. Wala kahit isang nakatakas, nakalaban. At sabi ni Jehoshaphat sa kanyang mga kababayan or kanyang tribo, take away the spoil of them. They found among them in abundance. Sabi natin, abundance. Isipin mo, nag-praise and worship lang sila pagkatapos may abundance na. Amen. Woo! Praise the Lord! Amen! Pagkasilip nila, tapos na yung laban. At nakita nila, may
Hallelujah. The wealth of the wicked shall be transferred to the righteous. Praise the Lord. Amen. Woohoo! Praise God. Hindi mo alam kung gaano yung paraan ng Panginoon. No? Pero dapat malaman mo na ikaw ay nilikha para sumamba, maglingkod, at magtiwala sa Kanya habang buhay. Yun ang dapat mong malaman. Hindi mo na kailangang alamin kung paano manalo sa mga laban. Ang kailangan mo lang kilalanin ay ang Diyos na buhay. Amen? Sabi doon, both riches with the dead bodies and precious jewels which they strip off for themselves more than they could carry away. Grabe, no? Yes, hallelujah. Sapat na at higit pa. Pabalik-balik sila, hindi pa rin nauubos yung kayamanan. Hallelujah. Grabe, no? Yan ang nagagawa ng totoong pagsamba sa buhay natin. No? Alam ba natin yan, mga kapatid? Kapag totoo tayong kumilala sa Panginoon, babaguhin niya talaga yung buhay. Amen. Amen. No? Hallelujah. Babaguhin niya talaga yung buhay mo. Yung akala mong parang dati hanggang doon ka na lang, hindi pala. Kayang-kaya pala ng Lord baguhin ang buhay mo. Amen. No? Pero ang ginawa mo lang, sumampalataya at sumunod sa Kanya, sumamba ka sa Kanya, ginawa mo kung ano yung talagang disenyo na pagkalikha sa iyo, yun ang nilakaran mo, at sunod-sunod na tagumpay ang mararanasan mo. Glory to God. Hallelujah. No? Andun yung pagpapala eh. Pagkatapos ng kanilang sakripisyo, no? Ano yung sakripisyo? Yung talagang pagsambang may sakripisyo. No? Yung time and effort, no? Kung ididitanya pa nga natin, nagpuyat pa sila niyan eh, no? 24-hour prayer yan eh. No? And fasting yan eh. Oh, more than they could carry, and they were 3 days. 3 araw na, hindi pa rin maubos yung kayamanan ng kinokolekta nila. Kaya ba ng Diyos gawin yan sa atin? Amen. Sino sumasampalata din, kaya ng Lord yun. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. No? Kayang-kaya yun ng Panginoon. At yun yung ating pinagmamalaki. Ang Kanyang pagkilos sa ating buhay. Amen. Dahil sa sarili natin, wala tayong kayang gawin. Sa ganang sarili natin, walang tagumpay na totoo. No? Kundi nagmumula yan sa Diyos. No? Kasi kapag ikaw ay sumamba, it's about you are inviting the Lord, no, to be the Lord of your life. At hindi ikaw ang Lord of your life. Yun yung totoong pagsamba. You surrender, no? Kasama na lahat-lahat yan ng mga problema mo. You surrender unto God. No? Yun ang totoong pagsamba, pagtitiwala sa Panginoon. At ang nangyari, sila ay nagkaroon ng abundance. And on the 4th day, pang-apat, nag-assemble sila. For there they bless the Lord. Sabihin natin, bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Isa pa, bless the Lord, O my soul. No? Pati, biblical ba yun? Yung kinakausap natin yung sarili natin? Yes. Bless the Lord, O my soul. Magpuri ka sa Kanya, O kaluluwa ko. Amen? No, sabi doon, therefore, the name of the same place was called the Valley of Beraka unto this day. Anong ibig sabihin nun? Bless the Lord. Yung place na yun. Amen, mga kapatid. Kaya hindi aksidente na nandito ka. This is a holy ground. This is a house of prayer. No? At kung lagi tayong nandoon sa house of prayer, we are active, no, in our relationship with God, mga kapatid. Grabe, pambihirang tagumpay yung ating mararanasan. Amen. So, nakita natin, DOCGM, sunod-sunod yung involvement natin sa mga gawain. Amen. At alam natin, syempre, yung fund, na-sponsor yan, tama? Pero hindi nauubos, bagkus nadadagdagan pa. Praise the Lord! Amen! No? Ang daming, involvement, ang daming pinapagawa ng Lord eh. Sabi ng Lord, akong bahala sa fund nyo, palalaguin ko pa yan. Doblihin ko, titriplihin ko pa yan this 2025 para mas mag-advance ang aking kingdom.
kayo ang gagamitin ko, DOCGN. Amen! Praise the Lord! Parang yung babaeng balo sa panahon ni Elijah. Diba? Isang bote, konting-konti na lang yung olive oil. Pero ginamit para sa Panginoon. Anong nangyari? Ginamit sa propeta ng Diyos. Ginamit sa gawain ng Diyos. Overflowing blessings ang nangyari. Praise the Lord! Amen! Kaya yung akala mo kakaunting meron ka, kapag inilagay mo sa kamay ng Panginoon, overflowing blessings. Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! It is very proven, mga kapatid. Alam ko, nararanasan natin lahat yan. Hanggang ngayon nga, hindi ako makapaniwala eh. Diba? Yung mga mas matataas pang pinag-aralan sa akin, ako ang boss nila sa trabaho. Hindi ako makapaniwala. May tapos ng nursing, yung iba may graduate din sa kanila. Ako vocational lang eh. Diba? Pero, ako yung supervisor nila. Bakit ho kaya? Dahil po yun sa overflowing blessing. Praise the Lord! Amen! Nakita niyo yun, mga kapatid? Hindi ko akalain yun. 13 years ago, isa lang akong lasinggero, tomador, barkadista, dito sa Golden City, phase 1, 2, 3, 4, and 5. Nakakaabot yung nanay ko, ang ganda eh. Sa kabilang phase. Para sunduin ako. Kasama pa si Silin lang, bata-bata pa siya. No? Hindi ko akalain yun. Na mababago lahat yun at tatayo ako dito para magpastor. I've never imagined myself to lead people like you, beautiful people of God. Woo! Naiiyak na ako sa I cannot imagine that. No? Pero dahil may plano ang Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin, gaya nung nangyari sa panahon ng Diyos sa no? Kaya tayo nagkakilala, kaya tayo pinag-isa. We are gathered together. We are family of God. And now we are not just small family. We belong to a family in this Imus City. Amen. Amen, no? Who has the vision to make Imus a city of God? Amen. No? Sino dito yung available? Sino dito yung willing? No? Na mag-sacrifice? Amen. Sino dito gusto sumama? Amen. Woo! At talagang mag-journey. Sabi natin, journey. Yan. Let's journey together. Hawak kamay. Kapit bisig, no? Walk in the light. Walk in faith. Sama-sama tayo. At mararanasan natin yung pambihirang tagumpay. Amen. No? I've never imagined, no, myself to lead people, to encourage people. Eh dati gusto ko lang lagi mangasar eh. Diba? Dati ang gusto ko lang lagi, diba, yung maging bida-bida. Diba? Yun lang naman yung gusto ko dati. Diba? Pero pag nakilala mo pala ang Panginoon, napakaganda ng plano niya. Amen. No? Hindi ko akalain mapapangasawa ko yung babaeng pinakamaganda sa Samar at sa Leyte. Kakalaan yun eh. Sa buong probinsya ng Samar, na pinakamaganda, siya pala yung mapapangasawa ko. Pangalawa lang yung nanay kong maganda sa Samar. Pangatlo si Nanay Ping, taga-Samar. Siyempre, bias ako, asawa ko yun. Kayo naman. Hindi nyo mapagbigyan. Ganun yun. Diba? So, ganun yun. Hindi natin akalain, diba? Na ganoon pala, may mga pagpapala palang ganoon, overflowing blessings. No? Minsan kasi hindi lang natin na-appreciate kasi parang familiar, ordinary na lang. Pero, lagi nating appreciate, di ba? Yung kapatiran, appreciate natin. Yung ating bahay-sambahan. Lagi nating ipagpasalamat. Yung mga upuan na ganyan, di ba? No? Ipagpasalamat mo ay yung mga kapatiran, di ba? Na laging nariyan. No? Bless the Lord, O my soul. Ganun ang pag-bless sa Panginoon. We give thanks in everything. Di ba? Ano man ang panahon, anong sitwasyon. Ganun ang mag-bless sa Panginoon. Amen? Kaya sabi, doon sa verse 27, no, then they returned, bumalik sila. Every man of Judah, Jerusalem, Jehoshaphat, in the forefront of them to go again to Jerusalem with joy.
Yung takot, napalitan ng kagalakan. Amen. Amen? There may be pain in the night, but joy comes in the morning. Amen? Kasi sa gabi, madilim, no? Dumadaan lang tayo dyan. Pero sa dawn watch, amen, may joy. Amen? Sa bukang liwayway, may joy. Amen! Hallelujah! Mapapalitan. Diba? Huwag mong tambayan yung dilim na yan, gabi na yan. Diba? Daraan lang yan. Magpuri ka sa Panginoon. Habang madilim, magpuri ka sa Panginoon. Umawit ka, sumamba ka sa Panginoon. Magbasa ka ng salita ng Lord. Kausapin mo ang Panginoon. Amen. And in the morning, your fear shall be shifted with joy. Amen? For the Lord had made them to rejoice over their enemies. Breakthrough? Amen! Sabihin natin, breakthrough! Yan! Praise the Lord! Yan totoong breakthrough, mga kapatid, na nais iparanas sa atin ng Panginoon ng tuloy-tuloy. No? A divine breakthrough. Glory to God. No? Pag divine breakthrough talaga, mga kapatid, sabi doon, supernatural event. Yes. Hindi basta-basta. Pambihirang event yan. Pambihirang kaganapan yan sa buhay mo. Turning point yan. No? At it goes beyond human understanding. At ito ay dahil sa resulta ng God's intervention. Dahil hinayaan mo ang Diyos na mag-intervene. No? Manguna sa buhay mo, magkakaroon ng divine breakthrough. Amen po, mga kapatid. Nangyayari yan kahit yung mga naalihan ng masasamang espiritu. Sabi doon, Matthew 17 verse 21 sa King James, no? Kasi supernatural eh. Tandaan natin, we are always spiritual warfare, mga kapatid, no? Sabi doon, how bit this kind goeth, no? Itong uri ng demonyo na ito, sabi ng Panginoon, ay matatalo lamang, ay mapapalayas lamang, but by prayer and fasting. Prayer. Laging magkasama yan. Prayer and fasting. Hindi yung fasting lang dahil gusto mo pumayat o may New Year's resolution ka. Prayer and fasting. Talagang maglalayasan ang mga demonyo. Masasamang espiritu. Pag sinabing masasamang espiritu, influence sa buhay mo. Magkakaroon ka ng kingdom mindset. Magkakaroon ka ng breakthrough. Iba na ngayon ang iyong focus. Hindi ka na basta-basta na papanik. Hindi ka na basta-basta nag-aalala. Diba? Ang isang puspos ng banal na espiritu ay laging relax yan sa presensya ng Diyos. Amen? Kahit kabi-kabila ang problema, ang isang taong puspos ng banal na espiritu because of prayer and fasting and giving. Relax yan. Hindi yan nagpapanik. Amen. Yun ang sinyales na puspos ka ng banal na espiritu. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Relax lang yan. Bakit? Bakit relax lang yan? Bakit mo natutunan maging kalmado sa sitwasyon na maraming problema? Bakit? Dahil ang presensya ng Diyos ay sumasaiyo. Amen? Pinakamahalaga sa lahat, hindi ang provision, hindi ang protection, kung hindi ang presence ng Panginoon. Amen. Amen? Kasi sa presence ng Panginoon, there is fullness of joy. Amen. In His presence, there is hope, there is prosperity, there is success, there is breakthrough. In His presence lamang yun. Eksklusibo, wala nang iba. Glory to God. Hallelujah. Kaya kapag ikaw soak in His presence, lagi kang nasa presensya ng Diyos. No? Yun ang lagi mong mararanasan. Pagdating ng mga problema, may nagbalita sa iyong masamang balita, no? Relax ka lang. Prayer. Ang respond mo ay prayer. Tama po ba, mga kapatid? Amen. Natututo ba tayo, mga kapatid? Yeah. At mangyayari, naniniwala ako, mga kapatid, hindi mangangalahati ang taon na to. Bawat isa ay magkakaroon ng breakthrough. Praise the Lord! Praise the Lord! At ang bawat isa nandito, talaga mag-overflow ang mga testimonies. Hallelujah. No? Yan po ang nakikita natin dito. Hallelujah. No? Bakit? Dahil tayo ngayon
ay merong pagkakaisang magpuri, manalangin, no, mag-ayuno, magbigay, magsama-samang magsakripisyo para sa kingdom of God. Kapag yun ang nakita ng Panginoon, grabe, pambihirang tagumpay. Amen. Ilang verse na lang po, mga kapatid. Kaya ang makikita natin, supernatural, no? Meaning, divine intervention, no? Yung mga barriers of life sa atin, talagang mawawala yan. Breakthrough prayer, mga kapatid, no? A prayer that generates a sudden rupture of what is hindering someone. No? Pag sinabing sudden rupture, mawawala ng biglaan, no? Parang biglang binusa ka ng malamig na tubig at nahimasmasan ka at nagising ka sa katotohanan na ang Diyos pala ay kasama mo. Amen. Oh, yun ang breakthrough na wala ang mga pag-alala. Amen. Amen? Because of fervent prayer. No? Kaya sabi, allowing them to move beyond that limitation. Wag nating limitahan ang Diyos. No? Wag nating limitahan ang oras para sa Diyos. Yes. No? Kung nais ng Panginoon mangusap pa sa iyo, hindi yung, ay tapos na ako manalangin, hindi. Minsan tapos ka na manalangin pero tahimik ka lang. Bakit? Hindi pa tapos ang Diyos mangusap sa iyo. Amen. Hallelujah. Naranasan ba natin yan? Amen. Yes. Hallelujah. Tapos ka nang magsalita, pero hindi pa tapos magsalita ang Diyos. Amen. Habang ikaw ay nananalangin. Hallelujah. No? Nangusap siya sa puso mo, sa isipan mo, nire-reveal niya sa iyo yung mga dapat mong gawin. Dapat mong unahin. No? Nare-receive mo yon in prayer. Yun yung divine breakthrough. Magre-resulta na talagang aktibong-aktibo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. And the authority given through the cross ay aktibo sa iyo. Walang anumang klaseng demonyo ang makakapag-penetrate sa iyo because Jesus overcome the death. Yes. Amen? He already overcome yung kamatayan. No? Others say that it happens when someone takes the first step to respond to God's commands and promises. Kaya kapatid, ang breakthrough, nagsisimula yan sa unang hakbang mo. Amen. Ano yung unang hakbang mo? Pagtitiwala mo sa Diyos. No? You have decided, desididong-desidido ka na talagang ipagkatiwala sa Diyos ang buhay mo, ang pamilya mo, ang finances mo, ang health mo, Yes. Hallelujah. ang problema, ang krisis sa pamilya nyo. Desididong-desidido ka to take initiative, to trust, and to obey the Lord. Hallelujah. Doon po nagsisimula ang breakthrough. Sino dito yung gustong mag-initiate sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, take the first step. Yung first step, yung unang hakbang sa iyo yun eh. Sabi ng Panginoon, anak, diba, humakbang ka papalapit sa akin. Meron akong ibubulong sa iyo. Hallelujah. Meron akong instruction sa iyo. Meron akong paraan diyan sa problema mo. Dahil kung hindi ka lalapit, anak, hindi mo maririnig ito. Amen, mga kapatid. Right now, God is talking to you. Right now, the Holy Spirit is embracing you. The Holy Spirit is working in you. Yung mga problema mo sa panahon na ito, tinatrabaho na ng Panginoon yan. Amen. Glory to God. Hallelujah. Magkakaroon ng breakthrough. You just have to be still. No? You just have to relax. Take the first step of faith and call upon the name of the Lord, and you shall be saved. Amen. Ngayon, gagawin natin, mga kapatid, sama-sama tayong magpapasalamat, sama-sama tayong sasamba muli, sama-sama tayong lalapit sa trono ng biyaya ng Panginoon, ng buong kumpiyansa. I would like to call a music minister. So right now, church, let us meditate. Right now, church, let us realize, no? Mag-reflect tayo sa mga oras na ito.